Po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po ang mga anak ng Diyos? Mabuti po. Nararamdaman po ba natin ang buhay na presensya ng ating Panginoon? Napagod po ba kayo sa pag-aalay ng papuring awit at pag-indak sa Kanya? Hindi po. Ang bawat pawis po na tumagaktak sa ating mga katawan ay nagsilbi pong kagalingan sa ating mga karamdaman. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Gaya po ng ating napakinggan, mayroon po tayong mga kapatid ngayon na nagdiriwang ng kaarawan. At mapalad po tayo sa araw na ito. Binabalik po natin ang pasasalamat sa ating Ama at dalawa po sa ating mga kapatid na Kaps na lingkod ng ating Ama ang nagdiriwang po ng kanilang kaarawan. At upang pasimulan po ang ating pagbabahaginan, inaanyayahan ko po ang ating minamahal na Kaps na si Tate Erning upang isambitin niya po ang kanyang mga pasasalamat sa ating Ama. Mga kapatid, palakpakan po natin ang buhay na Diyos para po sa nagdiriwang ng kaarawan, Tate Erning Bailon. Ama, maraming salamat po sa pagbibigay mo sa akin ng kalakasan. At ako ay pinabot mo sa araw na ito na puspos ng pagmamahal. Ama, nagpapasalamat po sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, at sa pagmamahal mo sa amin, iyong mga anak. Maraming salamat po. Tumaasa po ako na ako ay inyong pangungunahan upang maipahayag ko ang inyong kabutihan. Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid, mga alagad, mga choir, yung mga kasamahan ko pong Kaps. Si kapatid na Archie, hindi ko pa nakikita. Ka-birthday ko rin pala. Una po sa lahat ay nagpapasalamat ako sa ating Panginoon na siyang nagbigay sa akin ng buhay at lakas. Mula pa noon at hanggang ngayon, ay patuloy niya akong pinangungunahan, patuloy niya akong pinaghaharian, at patuloy niya akong ginagabayan saan man ako mapunta. Minamahal kong mga kapatid, ganoon na lamang po ang pasasalamat ko sa Ama, sapagkat batid ko po na siya ang nagbigay sa akin ng kalakasan, siya ang nagbigay sa akin ng buhay para abutin ko ang ika-78 kaarawan. Maraming salamat po, Ama. Sa kabila ng pagdalisay, patuloy mo akong inaakay. Sa maraming beses po na ako ay nagkaroon ng mga karamdaman, ako ay kanyang inaapuhap. Kanya akong inaantabayanan, hinahaplos. Kaya po pala ganoon, may mga bagay na kinakailangan niyang ipagawa sa akin. Kaya nagpapasalamat po ako sa Ama sa lahat ng biyaya na ipinagkaloob niya sa akin. Alam ko po na napakarami ng regalo ang naibigay sa akin ng Ama. Kaya po naman, ako'y nagsusumikap kung papaanong sa pamamagitan ng aking pagsasakripisyo ay makapagbayad po ako ng utang na loob, ng malaking utang na loob sa Ama na siyang nagbibigay sa akin ng kalakasan, kasiglahan at kalaliman ng aking pananalig. Siguro mga minamahal, na hindi lingid sa kaalaman ninyo
na ako ay napunta rito dahil ang ginamit sa akin ay yung hindi ako pinalakad. Pero purihin po ang Ama. Oras po na ako'y makarating dito sa pamamagitan po ng pakikinig at masusing pagninilay-nilay, masusing pagdidili-dili, awa po ng Ama. Hinaplos ako ng ating mahal na Apo na sa kanyang kinalugdan. Unang punta ko pa lang po rito, pinalakad na ako. Purihin po ang Ama. Dahil napakabuti po niya, napakamahal po niya tayong lahat. At hindi lamang po yun. Sa mga pagdalisay po na ibinigay sa akin, talaga namang kung mahina-hina ang loob mo, baka po bumigay ka. Pinaihi po niya ako ng dugo. Umihi po ako ng dugo. Pero dahil po sa matibay na pananalig at paniniwala sa Ama, na siya ang nagbigay ng buhay sa akin, siya ang magpapagaling sa akin. At umaasa po ako na tayong lahat na naniniwala at umaasa sa Ama, sa kanyang magagawa, tayong lahat po ay gagaling at bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Minamahal kong mga kapatid, sabi nga po kahapon, tayo raw napakarami ng regalo ang tinanggap natin sa ating Ama. Opo, naniniwala po ako roon dahil kung hindi po sa regalo niya, baka po wala na ako rito ngayon. At kung hindi po sa awa at tulong ng taong kanyang kinalugdan, ang ating mahal na Apo, baka po buto ko man ngayon hiwa-hiwalay na. Dahil nang umihi po ako ng dugo, talagang ipa-opera na ng aking mga anak. Pero dahil po sa mga mensahe ng mahal na Apo, hindi po naganap ang operasyon. Pinapunta po ako rito ng mahal na Apo. Sinabihan po ako na kung ako ay maniniwala, sa loob ng 1 buwan, magkakaroon ako ng kagalingan. Matuling ko pong nasabi sa kanyang naniniwala ako at nananalig sa Ama. Kaya po ang nangyari, sa loob po ng 6 na araw na paghaplo sa akin ng mahal na Apo, awa po ng Diyos, eto, malakas na malakas po ako at magaling na magaling po ngayon. Kaya po nakikita niyo ako sa harap na nagdiriwang pa nga po ng, sabi ko po kanina, 15 taong kaarawan. Dahil kanya po 15, 7 po at saka 8, kung pagsasamahin, abay 15. Pero sa totoo po, 70 at 8 taong kaarawan. Salamat sa Ama. Ako po, hindi ko rin inaasahan na aabutin ko ang ganitong edad. Pero dahil po sa laki ng pagmamahal ng Ama, ibinigay po niya sa akin ang ganitong edad. At hindi ko po alam kung yun ay aabot pa ng 100. Joke lang po yun, para kayo'y matawa. Kaya po, maraming salamat po, Ama, sa mga pagpapala na ipinagkakaloob mo Diyos sa akin. Sana po, huwag kayong magsawa na umantabay sa akin sa kabila ng aking kahinaan, sa kabila ng aking kasungitang kumisan. Patuloy mo po akong ginagabayan at pinaghaharian. Maraming salamat po sa iyo, Ama. Salamat po, salamat po, salamat po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Isang maligayang pagdiriwang ng inyong kaarawan. Yan po ang patotoo ng ating Ama. Anuman po ang ating danasing pagsubok sa buhay, anuman pong mga karamdaman ang ating makamtan, kapag nagtiwala ka sa kanyang lubusan at hindi patakda ng pagbawi ng buhay, magkakaroon ng paraan para ikaw ay mabuhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya sa lahat po ng mga naririto, yung ibinahagi po ni Tata Erning ay magsilbi rin pong aral na kung kayo man po ay natungo dito na marami po kayong taglay na karamdaman,
Huwag niyo pong isipin na ito na po yung katapusan ng inyong buhay. Kundi, kung mayroon man po kayong nakamta na karamdaman, ang lahat po ipagkatiwala niyo sa Ama at magtiwala po kayo na kung kayo'y bubuhayin pa, magiging malakas pa at magiging masigla. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Siyempre po, birthday po ng ating mahal na kapatid, ibibigyan po natin ang pagkakataon ng isa po sa kanyang mga anak upang siya po'y paabutan ng pagbati. Tita Ellen, bigyan po natin ng pagkakataon mabati niya po ang kanyang tatang. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para po sa kanyang anak. Mahal na kapatid na RC, maghanda-handa na po kayo. Isang magandang umaga po sa tanghaling ito. Ang masasabi ko lang po, sana po bigyan pa ng mahabang buhay ang ating Panginoon, ang aking Ama. Sapagkat siya po ay napakabuting Ama. Pag po ako'y may sakit, madilim pa lang po, napupunta na siya sa amin. Kaya hiling ko po sana sa mahal na Ama, bigyan pa siya ng mahabang buhay. At sana po, kalugtan pa po siya ng yung pong kanyang karamdaman na nawa po maalis na po lahat. Yun lang po, maraming po salamat. Maraming salamat po. At ngayon naman po, tinatawagan ko po ang isa pang kapatid nating Kaps na nagdiriwang ng kaarawan. Ayaw po niya ng RC, si kapatid na Ricardo Castillo. Kapatid na Ricardo Castillo, kung gumagawa ka man po ng Arellano, haliho kayo dito. Asaan po? Ay, asaan po ba? Ito po, pasalubungan po natin ang masigabong palakpakan, si Caps Ricardo Castillo. Sa bahay. Holiday po ako ngayon, day off ko. Hindi po ako gumawa ng Arellano ngayon. Nagpapasalamat po ako ng sobra-sobra sa ating Panginoon dahil po ako ay binigyan na naman niya ng isang pagkakataon upang madagdagan ang aking edad. Nagpapasalamat po ako sa kanya ng sobra-sobra. Kahit po wala akong handa ay napakalaking biyaya po ang binigay niya sa akin dahil po sa aking karawan ay malusog at malakas ang aking lupang katawan. At ang mai-share ko po sa inyo para sa binigay sa akin ng ating Panginoon ay ang hindi niya ako pinababayaan sa araw-araw. Lagi pong malakas at malusog ang aking pangatawan. At saka binigyan niya ako ng mga apo na mga mababait. At wala na po akong masabi kasi ang masasabi ko lang talagang masayang-masaya ako dahil na nasa Panginoon ako nang ako ay magkaroon ng birthday. Kaya po masayang-masaya po at maraming salamat po, Ama. Salamat po. Purihin at pasalamatan ng ating Ama, bagamat alaman pong bumati sa Kanya sapagkat mayroon pong mga ginagampanan. Ang papuri at pasasalamat po sa ating Ama ay Kanyang ibinabalik sa Kanyang pagsapit ng Kanyang kaarawan. Muli po mga minamahal na kapatid. Hello? Hello?
Hello po. Yan po. Mga minamahal na kapatid, pakikalabit nyo nga po ang inyong mga katabi at pakisabing, kapatid, nananampalataya ka ba? May pananampalataya ka ba? Ano po ang sagot? Sinabi po nung katabi nyo, amen. Tanungin nyo pa nga pong isa, kapatid, inaanto ka ba? Ano pong sagot? Hindi po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bakit ko po sinimulan ang ating pong pagbabahaginan sa ganito pong katanungan? Mga kapatid, ang tema po na ating pagsasalusaluhan sa tanghaling ito ay ang salitang pananampalataya. Madali po ba o mahirap? Pananampalataya. Sino po bang tao ang walang pananampalataya? Pakitaas ang kamay. Sino naman pong tao ang mayroong pananampalataya? Pakitaas ang kamay. Amen po. Sapagkat ang isang taong may pananampalataya, mayroon siyang inaasahang hiwagang gagawin ang Ama sa buhay niya. Amen po ba? At kapag tayo daw po ay nanampalataya, kukuhanin po natin yung 4 na huling letra sa salitang pananampalataya. At ano po iyon? Ang salitang taya. Kapag tayo po ay nananampalataya, tayo po ay tumataya. At kapag tayo po ay tumataya, palagay po, tumaya tayo sa wedding. Sa wedding po ba kapag tumaya ka, sigurado ka ba laging panalo? Karaniwan po, talo. Kapag tumaya ka sa bingo, lagi ka po bang panalo? Karaniwan din po, may talo. Subalit kapag sa Diyos mo itinaya ang buhay mo, may pagkatalo ba? Wala po, sapagkat kapag sa Diyos ka nagtaya at inalay mo ang buhay sa Kanya, ang siguradong sigurado po, kung may sakit ka, pagagalingin ka niya, kung masama kay babaguhin ka niya, at kung may problema kay, hulagpos ka niya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya naman mga minamahal na kapatid, bagamat ang ating tema po'y pananampalataya, gusto ko pong pagnilayan natin ang salitang, ano-ano na po ba yung mga naging bunga ng ating pananampalataya? Mananampalataya ka ba kung walang nangyayari sa buhay mo? Kaya ka nananampalataya dahil may mga naidudulot na bunga ang pananampalataya mo. Halimbawa po, may sakit ka. Tapat kang nanampalataya sa Ama. Ano po ang kakamtin mo? Kagalingan. Kapag nalilito ang isip mo at nanampalataya ka sa Ama, anong magiging bunga? Kapayapaan. Pag hindi ka makatulog sa gabi, nanalangin ka, tapat ang pananampalataya mo, anong magiging bunga? Makakatulog ka. Ibig sabihin po, kapag tayo ay nanampalataya sa ating Ama, napakaraming magagandang bunga ang maidudulot sa bawat isa. At upang pasimulan po ang ating pagbabahaginan, isang kapatid po nating Caps na bukas ay magdiriwang din ng kaarawan na mula po sa San Miguel, Bulacan. Mga kapatid, palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa kapatid kong si Caps Eli Fernandez. Ano-ano na nga po ba ang mga naging bunga ng kanyang pananampalataya? Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Talagang buhay ang Diyos. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Totoo po yun. Birthday ko nga po bukas, akala ko nakaligtas na ako eh. Yung pala, okay lang. Dahil siguro talagang siya ang gumawa ng paraan para malaman ninyo na birthday ko pala bukas. Ano po? Bago po ako magtuluyang mag-umpisa, gusto ko lang batiin ang ating mga minamahal na alagad, choir, kasama kong Caps, ang ating organist, bagamat na late po kanina, pero niloob pa rin ng Ama na ang ating Joyful maganda pa rin. Ano po, nagkukwentuhan nga po kami sa labas para pong sa totoo lang, nakakailang po ang mag-joyful na walang music. Ano po? Pero talagang may mga pagkakataon na hindi maiwasan. Kaya po pagpaumanhin ninyo.
Napakaganda nung tema ni Tito Berhel. Bunga ng pananampalataya. Tama ba ako, Tito Berhel? Bunga ng pananampalataya. Alam po ninyo sa akin, sa aking sarili, masasabi kong maraming bunga o nagbunga ang pananampalataya ko sa Panginoon. Kasi po kaya sinasabi ko, kung nalalaman po ninyo sa dating buhay ko, nung ako po ay hindi pa napupunta rito sa banal na lugar na ito, ay masasabi kong napakahirap po ng aking naging buhay. Hindi hirap na matatawag na tungkol sa pinansyal, kung hindi maraming masalimuot na pinagdaanan. Dahil ako nga po ay napasok ng politika at sa pagiging politiko ko, doon ay napakaraming problemang naengkwentro ko. Dahil alam po naman ninyo, pag politika, talaga pong tao ang laging kaharap natin. Tao, iba't ibang klaseng tao ang lagi nating nakakahulubilo. Hanggang sa nga ako ay medyo naging mainit na sa mga kalabang ko sa politika. Natatandaan ko pa po noong mga panahon na yon, nung ako ay talagang kasalukuyang hinahabol ng aking mga kalaban. Ako po talaga ay hindi nag-i-stay o namimirmis sa isang lugar, kung hindi palipat-lipat po ako ng lugar para makaiwas po ako. At sa totoo lamang po, ang pag-iwas ko ay hindi umiiwas na ibig sabihin at may takot sa kanila. Hindi po. Isang dahilan na kaya ako ay umiiwas dahil gusto kong malayo ako sa pamilya ko. Ayokong pati sila ay madamay pa sa problema ko. Talaga pong sa totoo lamang, ang nagiging kasama ko lang nung panahon na yon ay 2 gamit ko. Ang isang Armalite ko at ang isang 45 ko na laging baon ko kahit saan ako makarating. Yung mga kalaban ko ay alam nila, kilala nila ako. Alam nilang anumang oras na kami ay magkaroon ng pagkakataong magkaduop, alam nilang hindi ako papayag na ako lang. Alam nilang magdadamay din ako at talaga pong sinasabi ko yon. Ganun po kagulo ang buhay ko nung panahon na yon. Ako po ay napabarkada doon sa mga maiinam na tinatawag na ang tanging gawain ay uminom araw-araw. Pagkaraan po ng inuman, pupunta po doon sa isang napakaliwanag at kumukuti-kutitap na lugar. Pagkaraan po doon, hindi pa masisihan, naghahanap pa po ng lalong ikasisiya pa ng katawan. Ganyan po ang naging buhay ko noon. Napakaraming bagay na iniisip ko na akala ko wala ng katapusan ang sarap na nararamdaman ko. Hanggang isang araw, kinatok po ako, ginising po ako ng Ama. Talaga pong siya ay napakabait. Napakabait dahil hindi niya ako hinayaang tuluyang mapalubalob doon sa mga masasamang gawain. At masakit nga lang pong sabihin na kung bakit ako ay napadako sa dambanang ito, sa lugar na banal na ito, ay dahil po doon sa anak kong panganay na nagkaroon ng karamdaman. Meron po siyang kidney problem. At sa kasalukuyan, dinadialysis po siya twice a week. Pero dahil sa hiwaga ng Ama, siya, kung makikita ninyo, hindi nyo sasabihing dinadialysis yung anak ko. Isa pong biyaya na matatawag para sa akin, yung kalakasan na patuloy niyang ibinibigay sa anak ko. Hindi lamang po kalakasan, kung hindi ang isang pinakamahalaga na ibinigay niya sa anak ko, ay binuhay niya, pinalakas niya ang pananampalataya ng anak ko. Tinuruan niyang kilalanin siya, na dati alam kong hindi ganon ang pananampalataya ng anak ko. Pero dahil nandito na rin yung anak ko, na laging kasama ko, alam kong buo ang paniniwala niya at kumikilala siya sa ating Panginoon. Ako din po, ang inyong lingkod, ganun. Noong ako po ay hindi pa napupunta sa lugar na ito, ako po ay maihahalin tulad ko yung sarili ko sa isang para po akong makina.
para makina na inahalin tulad ko yung sarili ko dahil po ako idinidrive lang po ako nung ibang mga kasama ko. Minamanibilahan ako ng mga kaibigan ko papunta doon sa maling lugar, sa liku-likong daan. Hindi katulad po ngayon na ang hinayaan ko ang Panginoon ang nagmamanibela sa sarili ko, lagi pong perfect ang daan na tinataha ko. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya po sinasabi kong perfect, tamang daan ang tinataha ko dahil alam po ninyo, noong unang mamit ko ang mahal na Apo sa dambanang ito at first time na nagkaharap kami at nagkausap, tandang-tanda ko po, hindi ko makakalimutan ang sinabi ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Sinabi niya sa akin, anak, ito na yung tamang daan na tatahakin mo. Walang pagkabula, talaga pong totoo at sinabi ng mahal na Apo sa akin. Kaya po sa akin, sa buhay ko, doon sa tema ng ating kapatid na Berhel na ibinigay, yung bunga ng pananampalataya, marami pong naging bunga ng pananampalataya para sa akin. Simula po nung kilalanin ko siya, simula po nung napunta ako dito, nandun na nga po yung, nagkaroon na ako ng peace of mind. Dati po, wala akong peace of mind. Araw-araw, pagising ko bago ako matulog, walang ibang iniisip kung hindi yung mga problemang dulot sa akin ng mga kalaban. Ngayon po, natutunan ko dito sa Dambana sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching. Sa totoo lamang po, for the first time na ginawa ko sa sarili ko, noon, pagka po ako ay may kaaway, magkasalubong mo kami sa daan, nako, dead ma. Tingin ng masama, malagkit ang mga titigan. Ganun po. Pero alam po niyo, nung ako ay napunta sa lugar na ito, natuto po akong ipagdasal sila na mga kaaway ko. Merong gabi na natutulog bago ako matulog, ipinagdadasal ko po sila na sana ay baguhin ang mga pag-uugali nila, yung mga asal nila na walang ibang ginagawa, walang ibang gustong mangyari kung hindi para sa sarili lang nila. Totoo po yun. Yun ay isang bunga ng pananampalataya para sa akin. Dahil ako, nung kilalanin ko siya, binuhay ko sa sarili ko yung paniniwala ko, pag-asa ko. Pinipilit ko po hanggang ngayon na yung pagmamahal sa kapwa ay itanim pa rin sa sarili ko, na labis na alam kong talagang labis na kailangan ng bawat isa sa atin yung magkaroon ng pagmamahal sa kapwa. Kung ang lahat at kung ang bawat isa ay matutunang taglayin ito sa sarili, yung magkaroon ng pagmamahal sa kapwa, I'm sure, I assure you, hindi magkakaroon ng problema, hindi magkakaroon ng kagalit, inggitan, kung hindi ang mamamayani ay ang pagmamahal sa kapwa. Pag sinabing mahal mo yung kapwa mo, ayaw mo siyang saktan, di po ba? Ayaw mo siyang bigyan ng problema. Yun po. At yan naman po talaga ay number one gusto ng Panginoon para sa atin. Kasi siya ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig, alam naman po natin. Kaya patuloy na ibinibigay niya sa atin ang pag-ibig na yan. Tayo nga lang po kumisan ang nagkukulang. Kasi may mga pagkakataong sarili lang natin ang iniisip natin. Pero siya, sa kabila ng katotohanan, ang pinagmulan ng lahat ay siya, hindi po natin naaalala. Ano po? Kaya po sa inyo pong lahat na nandito, sasamantalahin ko na rin po ang pagkakataon na sabihin sa inyo na sayang po yung oras natin kung lumilipas na walang nangyayari. Ano po? Nandito tayo. Gawin na nating makabuluhan ang oras na ito na inuukol natin para sa Kanya. Para doon man lang ay malugod siya sa atin. Ano po? Alam nating marami tayong nagawang kasalanan sa Kanya, pero sa pamamagitan niyan, alam kong makakabawas na tayo. Payag po ba kayo doon? Oy, salamat po. Ano po? Kaya po sa akin, labis na ipinasasalamat ko sa Ama na ako ay binigyan niya ng pagkakataon
na mapunta ako sa dambanang ito, sa lugar na banal na ito. Dahil simula noon, napakarami kong bagay na inalis sa sarili ko. Doon na nga po yung mga iba't ibang klase ng hindi maganda. Yung po ay totoong nawala na sa akin. Buhay na saksi ang aking kabiyak ng puso. Na noong mga panahon na yon, may mga pagkakataong umuwi ako ng alanganing oras, alas 3 ng madaling araw, alas 4. Talaga pong nagpapasalamat ako sa Ama dahil binigyan niya ako ng isang kabiyak na matatawag na super bait at alam kong religious yung aking sweetheart. Kasi may mga time na umuwi ako, yung iba po ba, di po ba pag dumating kayo, pag pasok nyo sa kwarto, minsan yung mga kabiyak natin tulog na tulog, naghihilik pa, hindi alam kung anong oras tayo dumating. Ano po? Ang aking may bahay siguro sa sobrang pag-aalala at dahil din siguro na alam niya kung saan ako nandun, siya po ay nasa altar, nagdadasal po. Siguro pinagdadasal niya na, Lord, siguro baguhin mo na ang aking kabiyak dahil alam niya na hindi maganda ang ginagawa ko. Totoo po yun. Dumating sa aming buhayan, sa amin bilang mag-asawa. Kaya po isang bagay na pinasasalamatan ko dahil simula nung ako'y napunta rito, yung mga ganong gawain, hindi ko na po muling binalikan pa. Hanggat kaya ko, gagawin ko po. Ako po ay handang ipaglaban ang Ama, yung dakilang kagustuhan niya para sa akin. Kaya po sa inyong lahat, sana po hindi ko sinasabi sa inyong gayahin niyo ako, pero siguro po mas maganda kung meron man tayong mga kapatid dyan na medyo nalilihis pa, ay bawas-bawasan na rin. Ano po? Payag po ba? Lalo na yung mga kalalakihan? Payag po ba? Sana po gawin ninyo yon kasi ako bilang kapatid ninyo, ini-impart ko lang po sa inyo yung totoong karanasan ko, yung totoong nangyari sa buhay ko, na hindi magdudulot ng mabuti lalo na sa pamilya. May mga pagkakataon na kami, ako at ang aking kabiyak ay mayroong pinagtatalunan kaharap ng aking mga anak dahil na rin sa mga bagay-bagay na dulot ng mga maling gawain. Kaya po simula noon, nung nagbunga ang pananampalataya ko kay Kristo, lahat po yun unti-unting nawala. At ngayon ay matatawag ko na ang aking pamilya ay merong harmonious relationship kami. Ano po ang ibig sabihin ng harmonious relationship? Pagkakaisa, pagmamahalan, nandoon na po lahat in general, kasama na po lahat yun. So ang isang pamilyang mayroong magandang relasyon ay talagang makikita mo maganda. At sa mukha pa lang ng bawat isa ay mapapansin mo na. So sa inyong lahat, sa inyo pong lahat, naririnig po ba ninyo? Isang pakiusap. Huwag nating alisin yung ating palakasin natin yung ating pananampalataya sa Kanya. Buuin natin ang ating tiwala sa Kanya. Lagi tayong magkaroon ng pag-asa, lalo na po doon sa ating mga minamahal na kapatid na may mga kapansanan na nandito ngayon. Napakahalaga po ng pananampalataya ninyo. Bigyan nyo ng pagkakataon ang inyong sarili na makilala siya. At sinisigurado ko po sa inyo na ang lahat ng yan ay malalagpasan ninyo. Amen po ba? So muli, ako ay nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil sa kalakasang ibinibigay niya sa akin araw-araw, sa aking mga anak, sa aking pamilya, sa akin na ako po ay bukas ay magiging 52 years old na, matatawag kong malakas pa rin po ako. Isang bagay na pinasasalamatan ko po sa Kanya dahil sa pagiging healthy ko at hindi niya ako hinahayaan na magkaroon ng karamdaman. Kung meron man kaunti akong nararamdaman, ay agad nawawala. Basta't ako'y naalala ko at lagi akong tumatawag sa Kanya. Muli, isang magandang at mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Nakita niyo po ba doon sa kanyang pagbabahagi kung ano po yung mga naging bunga at dulot ng kanyang pananampalatayang matapat sa ating Ama? Tulad po ng sinambit natin kanina, tumaya ka sa sanlibutan, talo ka.
Subalit itaya mo ang buhay mo sa Ama, sigurado po, panalo ka. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya't kung papaano po siya naglagak ng kanyang buhay, oras at panahon sa banal na lugar na ito, ang maraming takot at pangamba sa buhay niya ipinaram ng ating Ama. Ngayon po wala man siyang nakasuksok na 45 sa kanyang bewang. Ang Diyos po ang pinananampalatayanan niyang baluti niya na kailanman ay di pababayaan siya. Amen po ba? At ngayon po, matapos po nating mapakinggan ang isang pagbabahagi, isang awitin po ang ating mapapakinggan kung papaano pong ang bawat isa ay inaanyayahang iluom ang lahat ng takot sa ating mga damdamin. Iparam ang lahat ng mga pangamba sa ating buhay. Anak ng Ama, manalig ka at manampalataya ka sapagkat ang lahat ay magagawa niya. Mga kapatid, palakpakan po natin ang buhay na Diyos para po sa kapatid kong si Annalie Bunso. Muli po ay isang mapagpalang umaga sa tanghaling ito. Napakaganda po ng tema. Ano po? Pananampalataya. Ano na nga po bang naging bunga ng ating pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon? Marahil kung hindi tayo nananalig at nananampalataya sa ating Diyos na buhay, na bilang ginagamit po ang ating katauhan na Apo Conching, sa pamagitan po niya marahil ay wala po tayong lahat dito. Amen. Amen po ba doon? Aminado po ba tayo doon? Marahil nga po. Ano po? Sapagkat sa inyong pagtitiwala na may magagawa ang ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang Espiritu sa katauhan ng ating mahal na po Conching, kayo po ay nagbabata. Amen po ba? Napakarami na pong naging bunga ng aking pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon. Buhat po ng ang mahal na Apo ay ng gamot, kinalugdan ng ating Panginoon, sa Kanya ko na po ipinagkatiwala ang bawat naging kaganapan, naging karamdaman ng aking mga anak, kabiyak ng puso, at gayon din naman po ang inyong abang lingkod. Ano po? Buhat nung siya ay ng gamot, na ginamit nga po ang kanyang katauhan. Ito po ay katotohanan. Ano po? Wala pong na-ospital sa aking mga anak at nakatikim ng kung ano-anong gamot. Ano po? Hindi po sila nakakatikim ng kung ano-anong gamot. Nang dahil sa pananampalataya, sa pananalig, na bilang ginagamit nga po ng ating Panginoon, ng ating mahal na Apo, at sa pamamagitan ng mga dahon-dahon, tubig, haplos, or pati ng ating mga kapatid na ginagamit, ano po, bilang dinadaloyan din po ng ating banal na Espiritu, ginagamit din po ang kanilang mga katauhan na maring ginamit din po sa aking mga anak. Kaya po, napakaraming naging bunga na po ng pananalig at pananampalataya na naidulot po sa aking buhay. Ano po? Okay po, para po sa inyo, ako daw po ay aawit. Hindi po ako magbabahagi. Subalit, tunay nga pong dakila ang Panginoon na marapat lamang po na sa tuwina ay sambitin ang mga bagay na ito na kung papaano nga pong siya'y tunay na dakila, kung papaano kumikilos siya sa aking buhay. Kaya po nasambit ko lamang po ang mga ito. Kaya po para po sa inyong lahat ang awiting ito at syempre po sa ating Panginoon na ating pinananaligan at pinananampalatayanan. Iluong lahat ng takot sa iyong tangtapin, ang pangalan kay laki ang tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kaniyang kapangyarihan. Nabatid mo pa na siya'y naglalaan, patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan. Manalig ka, tuyukin ang luhas mga mata. Hindi siya natutulog, hindi nakakalimot
manalig ka. At ngayon, tila walang mararating na bukas. Ngunit kung sika'y hahayaang maglandas, pag-asa ay muling mabibigkas. Manalig ka, tuyupin ang luha sa mga mata. Hindi siya natutulog, hindi nakakalimot kay Jesus. Manalig ka, tuyupin ang luha sa mga mata. Hindi siya natutulog, hindi nakakalimot kay Jesus. Manalig ka. Napakadali pong sambitin ng manalig ka. Ano po? Subalit, mahirap pong gawin. Ano po? Subalit nga po, nang dahil nga po mabiyaya ang ating Panginoon, ang pananalig naman po ay ibinibigay niya sa mga matapat na mga anak niya. Amen po ba? Kaya yun po ang pagsumikapan natin. Ako po, inaamin ko po, hindi pa rin po ako ganap. Ano po, sapagkat sa tuwi na po na tumitingdig dito, nandoon pa rin po yung kahinaan sa bilang katauhan. Nang dahil nga po sa biyaya na patuloy na ibinibigay ng Panginoon na kung papaano nga po ang paghahari niya ay gayon na lamang sa katauhan na itatawid naman po ano man ang mga balakid, ano po, ano man ang mga pagdalisay na pinahihintulot niya. Subalit, sabi ko nga po sa inyo, ang Diyos po ang tuwirang nakatatarok ng kalat-lahatan sa ating buhay. Kaya yung po ang hiling ko sa Kanya, na patuloy po akong bigyan ng biyaya ng pananalig at pananampalataya sa Kanya upang sa gayon, ano man ang mga pahintulot na pagdalisay sa akin ay mahulagpusan po. Meron pa po akong isang awitin na maibabahagi po sa inyo. Ito po kasi talaga ang nasa kong awitin kanina pa po. Ano po, subalit, nang dahil nga po sa request ng ating facilitator, at ito'y akma naman po sa kanyang tema, kaya po ito ay inawit ko. Pero ito po ang gusto kong awitin kanina. Ikaw ang aking tanging yaman na di lubusan masumpungan ang nilikha mo. Sulyap ng iyong kagandahan,
dalaking nadarama sa iyong mga likha. Hangat pa rin masdan ang iyong mukha. Ikaw ang aking tangyaman na tilibusan masumbonggan ang dilikhang kapan. Sulyap ng iyong kagandahan. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa ating Diyos na buhay na muli po ay binigyan ako ng pagkakataon upang siya ay maalaya ng papuring awit. Maraming salamat. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Napakasarap pong namnamin ng awitin, ng mga awitin na ating napakinggan. Yung pong unang awitin, iluom lahat ng takot sa ating damdamin. Mga kapatid, manampalataya tayong lubos sa ating Ama sa banal na lugar na ito sapagkat buhay na buhay siya. Sa pamamagitan ng kanyang espiritu, sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching, ang dampi ng kanyang mga kamay. Kung ang katapatan ng pananampalataya iyong taglay, maraming magaganap na kabutihan sa iyong buhay. Amen po ba? Ang bawat salitang banal na ating napapakinggan, kung bukas lamang po ang ating mga puso at kalooban sa pananampalatayang may katapatan, ang salita pong ating napapakinggan, ang kapangyarihan ng Diyos ang kikilos at gagalaw upang anumang uri ng karamdaman ay magkaroon ng kagalingan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ngayon po, isang pasyente po ang aking tatawagan. Siya po ay tito ko sa bilang pagkatao kung papaano pong ang marami niya pong karamdaman nang natungo sa lugar na ito sa pamamagitan po ng kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa ating Ama, sa pamamagitan po ng ating minamahal na Apo Conching. Ngayon po siya isang malakas, masigla at ganap na ang kagalingan ay nakamtan niya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa kapatid ko pong si Henny Malyari. Muli po, palakpakan po natin ang buhay na Diyos para po sa kanyang pagbabahagi. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Nahiya po ako po, napunta po ako dito nung nagkasakit po ako.
Hindi rin po ako palasimbang tao. Pero po nung nagpupunta-punta po ako kay Berhel, dumulog po ako sa kanya. Sabi ko po, gusto ko pong pumunta dito kay Apo. Pagka umaga nga po pumupunta ako kay Berel. Nagpapapresyon po ako. Noong una nga po hindi na sinasabi sa akin yung pong kuwan ko, yung presyon ko. Napakataas na po pala. 200 po over 140. Tapos po sabi ko po sa kanya, gusto kong pumunta rito. Sabi po na, Tito Hene, pumunta ka na bukas. Kaya po nung hinabukasan po, punta na po kami yung pong asawa ko. Tapos po yun po, hanggang sa ngayon po, araw-araw na po kami pumunta ng aking asawa. Nanalig na po kay Ama na sabi ko po, hanggat magagawa ko po, pupunta na po ako sa kanya araw-araw. Ayun po, nakamit ko rin po yung aking pong kagalingan. Gumaang na po yung aking pakiramdam po sa ngayon. Noong una nga pong punta ko dito, doon po ako nakaupo. Nung pong nagmensahe na po si Apo, nag-ikot-ikot po doon nilapitan po ako. Hinimas-himas po ako ni Apong ganon. Sabi po niya, anak, marami kang dinadala sa puso mo. Kasi po, nagka-problema din po ako. Sabi po ni Apo, anak, palabasin mo lahat yung nasa puso mo. Tapos, kinabukasan po, pumunta po ako lahat doon sa salamat po. Yun nga po, sabi po ni Apo, ilabas ko daw po yung lahat ng yung nasa sa loob ko. Kasi po, nagka-problema po kami
mga magkakapatid, kaya po isang araw, pumunta po ako sa mga kapatid ko. Nag-uusap-usap po kami at pinatawad ko na po silang lahat. Mula po nung napatawad ko sila, hanggang sa ngayon po patawid-tawid po ako doon. Lumuwag po lahat ng aking kalooban. Nung pong napatawad ko na po silang lahat. Ngayon po okay na po kami lahat. At lumakas na rin po ang aking katawan. Sa ngayon po hindi pa naman po ganap na malakas, pero malaki po ang pagbabago po mula po kung nung ako ay napunta po dito sa Dabahan ng ito po. Sa pamamagitan din po nila Berhel, ako po ay pinagsasabihan na ganito, ganon. Ayun po, kaya po ako napunta po rito. Kaya po, ako po ay nagpapasalamat din kala Berhel. Umisa nga po, halos araw-araw nandun ako nagpapapresyon ako Ayaw pa rin po sabihin kung minsan yung presyo ko mataas din po pala Pero po sa ngayon, mula po nung kinuha po sa akin ni Apo yung mga daon-daon na iniinim ko, malaki po ang pagbabago sa aking buhay. Na katulad nga po ng sinabi ko, sabi ni Apo, lahat nung nasa puso mo, palabasin mo ng malakas daw po na magpalakas ng katawan na magpatawad sa mga taong mga nakagalit mo. Ganon daw po, sabi niya po. Kaya po ako lahat po nung aking mga nakaano, pinatawad ko na po sila lahat. Kahit po ako matanda sa kanila, ako na po ang nagparaya na humingi ng tawad din sa kanila kung bagamat kuminsan po lahat naman po tayo nagkakamali rin Kaya po ako kahit po ako ang matanda sa kanila ako na po ang unang pumunta sa kanila ron at nag-usap-usap po kami at naghingi rin po sila ng tawad sa akin. Kaya po ako, sa ngayon po medyo maganda na po ang laman ng aking puso. Nakapagpatawad na rin po ako. Iyon lang po at maraming salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Naririyan na po ang ating minamahal na Apo Conching. Mga kapatid ko, pinakinggan niyo po ang kanyang pagbabahagi para malubos po ang kanyang kagalingan. Mayroon po siyang isinuko. Mayroon po siyang ginawa sa kanyang buhay. Mga kapatid, sa lahat po ng mga naririto, kung nais po nating manampalataya sa ating Ama, hindi lang po basta pananampalataya, kailangan po mayroon din po tayong isuko sa ating mga sarili. Kung batid mo po na nananampalataya ka, nagagaling ka, subalit yung masama mong ugali di mo binabago, baka kaya hindi umiepekto yung pananampalataya mo, may dapat ka pang baguhin sa buhay mo. Palakpakan po natin ang ating Ama. At ngayon po, upang isara po ang pagbabahagi ng ito, nais ko pong tapusin ito sa pamamagitan po ng isang kwento, bagamat nandiyan na po ang ating mahal na Apo Conching. Sa karampot na kwento po, mayroon pong isang tao na pinalikas po ang lahat po ng mga nasa bahay sapagkat baha. Subalit may isang tao po na ayaw umalis sa bakuran ng kanilang bahay. At dahil po malakas ang buhos ng ulan, siya po ay tumuntong sa bubungan ng kanilang tahanan. Wala po siyang ginawa kundi ang manampalataya. Ang sabi po niya, Panginoon, mananampalataya ako. Hindi ako aalis sa bahay na to. Alam ko hindi mo ko pababayaan. Hanggang sa lumipas po yung oras, may dumaan pong bangka. Ang sabi po ng mga tao sa bangka, Amang,
halika sumakay ka. Sige, ayoko, nananampalataya ko, liligtas ako ng Diyos. Hanggang sa nanalangin na naman siya, Panginoon, nananampalataya po ako. Lumipas yung isang oras, dumaan, isang lifeboat. Sabi nung nakasakay, Amang, halika sumakay ka na, baka mabatay ka dyan. Hindi, nananampalataya ko. Lumipas na may oras, nagdasal siya, Panginoon, nananampalataya po ako, liligtas mo ko. May dumaang helicopter. Ang sabi ng mga tao sa helicopter, binaba yung lubid. Anak, halika na, kumapit ka na sa lubid at baka mamatay ka. Hindi, nananampalataya ko. Hanggang sa umalis na po yung helicopter. At pagkatapos po noon, nalubog ng baha yung tao at namatay. Pagharap po niya sa langit, ang sabi niya, Panginoon, bakit ka ganyan? Nanampalataya ako, bakit hindi ako naligtas? Ang sabi po ng Panginoon, anak, nagpadala ko ng bangka, hindi ka sumakay. Nagpadala ko ng lifeboat, ayaw mo sumakay. Nagpadala pa ako ng helicopter, ayaw mo pa din. Anak, ibig ko lamang sabihin, kung nananampalataya ka, para makamtan mo yung pananampalataya mo, may paraan na ibinibigay ako. Amen po ba? At sa dako pong ito mga kapatid, kung kayo po'y nananampalataya at humihiling sa ating Ama, ito pong lugar na ito ang ginawa niyang kaparaanan sa pamamagitan po ng ating minamahal na Apo Conching. Kaya kung magtitiwala ka, ang pananampalataya mo magbubunga. Kung may karamdaman kay pagagalingin ka at kung may pinagdaraanan kay iyuhulagpos ka. Nawa po mga minamahal na kapatid, hilingin natin sa Ama ng ating pananampalataya lumalim pa upang magbunga ng higit na mainam para sa bawat isa. Magsitayo po ang lahat, maghawak